Mahiwagang kwento. Sa kailaliman ng dagat, may isang hari na naghahari sa lahat ng nilalang sa tubig. Ngunit hindi lahat ng kwento ng mga Diyos ay puno ng karangalan. Ito ang kwento ng pag-ibig na naging pagkakanulo at ng sumpa na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin. Ang hari ng dagat, buong kwento ng pag-ibig, pagkakanulo at sinaunang sumpa. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa ating lupain, may mga Diyos na pinaniniwalaan ang ating mga ninuno. Ang isa sa pinakamalakas sa kanila ay si Lidagat, ang diyosa ng dagat ng mga Bisaya. Si Lidagat ay anak ni Magoyen, ang makapangyarihang tagapangasiwa ng kaluluwa ng mga patay sa ilalim ng dagat. Bilang diyosa, siya ang protektora ng mga mangingisda at mandaragat. Ang kanyang kapangyarihan ay umaabot sa bawat alon, sa bawat isda, at sa bawat buhay na umaasa sa karagatan. Noon ang mga tao ay gumagalang sa kanya. Nag-aalay sila ng pagkain at pasasalamat bago magsimula ang pangingisda. At bilang kapalit, binibigyan sila ni Lidagat ng sagana at ligtas na huli. Ngunit may isang babae na magiging dahilan ng pagbabago ng lahat. May isang babaeng mangingisda na malapit sa puso ni Lidagat. Tawag sa kanya ay Lucia, isang simpleng tao na palaging nag-aalay at nagpapasalamat sa Diyosa. Dahil sa kanyang paggalang at puso, ginawa siyang espesyal ni Lidagat. Binigyan niya si Lucia ng kakayahang makakuha ng mas maraming isda kaysa kahit sino. Naging mayaman si Lucia, naging kilala siya sa buong nayon. Ngunit ang yaman ay nagdulot ng pagbabago kay Lucia. Nagsimula siyang mag-isip na siya mismo ang dahilan ng kanyang tagumpay. Hindi si Lidagat. Nakalimutan na niyang mag-alay. Nakalimutan niya ang pasasalamat. At ang pinakamasakit sa lahat, niloko niya ang Diyosa. Isang araw, may dumating na dayuhang mangangalakal. Nangako itong bibigyan si Lucia ng mas maraming kayamanan kung ibibigay niya ang basbas ni Lidagat, ang mahiwagang perlas na nagbibigay ng proteksyon sa dagat. At dahil sa kasakiman, pumayag si Lucia. Ninakaw niya ang perlas mula sa altar ni Lidagat at ibinigay sa dayuhan. Nang malaman ni Lidagat ang pagkakanulo, ang kanyang puso ay napuno ng hinanakit at galit. Hindi lang simpleng pagnanakaw ito. Ito ay isang pagtataksil sa kanilang pagkakaibigan, sa kanyang pagmamahal at sa kanyang kapangyarihan. Sumigaw si Lidagat sa kalangitan. Kung kayamanan ang gusto mo, Lucia, kayamanan ang ibibigay ko sa'yo. Unang sumpa. Magiging bahagi ka ng dagat na iyong sinamantala. Biglang nag-iba ang katawan ni Lucia. Lumitaw ang mga kaliskis sa kanyang balat. Naging kulay abo ang kanyang mga kamay. Tumubo ang mga palikpik sa kanyang likod. Ikalawang sumpa. Ang iyong mukha ay magiging salamin ng iyong kasakiman. Nag-iba ang mukha ni Lucia. Tumubo ang mahahabang ngipin. Lumaki ang kanyang ilong na parang nguso ng isda. Nawala ang kanyang kagandahan. Ikatlong sumpa. Habang buhay kang mabubuhay sa kailaliman at ang bawat tao na makakakita sa At sa gabing iyon, si Lucia ay naging bakunawa ng dagat. Isang halimaw na kinatatakutan ng lahat. Hindi na siya tao, hindi na siya Diyos. Siya ay naging sumpa mismo. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng sumpa, hindi siya mamamatay. Habang buhay siyang mabubuhay sa kailaliman ng dagat, mag-isa, nag-iisa, at palaging naaalala ang kanyang pagkakamali. Mula noon, naging mas mahigpit si Lidagat sa mga tao. Ang dating mapagbigay na diyosa ay naging mas seryoso at demanding. Ang mga mangingisda ay kailangang mag-alay ng mas maraming pagkain. Kailangan nilang magdasal ng mas matagal. Ramdam nila ang galit ng dagat. Sinasabi ng mga matatanda
Ang dagat ay hindi biro, ang Diyos ay hindi laruan. Kapag binigyan ka ng biyaya, huwag mong kakalimutan kung saan ito nanggaling. Hanggang ngayon, bago lumayag ang mga mangingisda sa Visayas, nag-aalay pa rin sila kay Lidagat. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa respeto, dahil alam nila ang kwento ni Lucia. At minsan sa malalim na gabi, sinasabi ng mga sinaunang mandaragat na nakikita pa rin nila ang anino ni Lucia. Ang dating babae na naging halimaw, lumalangoy sa ilalim ng kanilang bangka. Umiiyak daw ito, humihingi ng tawad, ngunit ang sumpa ni Lidagat ay walang hanggan. Ang kwento ni Lidagat at Lucia ay hindi lang simpleng mitolohiya. Ito ay babala ng ating mga ninuno tungkol sa kasakiman, pagkakanulo at kawalan ng pasasalamat. Una, huwag kalimutan kung saan ka nanggaling. Ang bawat biyaya ay may pinagmulan. Pangalawa, ang pagkakaibigan at tiwala ay mas mahalaga kaysa kayamanan. Pangatlo, ang dagat, tulad ng buhay, ay nangangailangan ng respeto. Kapag sinamantala mo ito, babalik sa iyo ang kahihinatnan. Kaya sa susunod na makita mo ang dagat, tandaan, may Diyosa doon na nagbabantay. May mga kwento na nakatago sa bawat alon. At may mga sumpa na hanggang ngayon ay buhay pa rin. Ito ang kwento ng hari ng dagat, o mas tama siguro, ng reyna ng dagat, si Lidagat. Ang Diyosa na nagmahal, nasaktan, at gumawa ng sumpa na hindi na maaalis. Kung gusto mo pang malaman ang iba pang mga kwento ng ating mitolohiya, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Marami pang mga hiwaga at alamat na dapat nating malaman. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na kwento.